Patay na si Gojo Satoru and it's confirmed mga kaibigan dahil nasa kamay na ni Yuta Okkotsu ang katawan ng kanyang hinahangaan na guro by copying curse technique of Kinjaku para ma-take over ang katawan ni Gojo. Mainit nga ang topic na ito at nakakalungkot para sa lahat ng JJK fans, kaya ngayon sa video na ito ay tatalakayin natin ang full chapter ng 261 ng Jujutsu no Kaisen. So ano pang iniintay natin? Let's go! Sa pagbungad nga ng chapter, makikita nga natin si Yuji Itadori na tinusok si Sukuna gamit ang kanyang kanang kamay. At binaon talaga ito. Binabalak nga sana ni Yuji tusukin naman ang bandang dibdib ng King of Courses. Bakas nga sa mukha ni Yuji Itadori yung gigil niya kay Sukuna dahil sa pagpaslang nito sa kanyang nakakatandang kapatid na si Choso. Sa aktong mag-aatip na sana si Yuji ng pag-atake ay nag-chance si Sukuna ng kanyang domain expansion. Nang bigla na lang may nasen si Sukuna na isang lalaki na papalapit sa kanya mula sa usok. Hindi niya nga lubos akalain ang tao na ito ay si Gojo Satoru, ang The Honored One. Pero narealize naman agad ni Sukuna kung sino talaga iyon. Sabay sinuntok ni Sukuna si Yuji na naging dahilan sa pagkakatilapo ng ating bida. Nagiwan pa nga ng salita si Sukuna na paumanhin dahil minaliit kita. Hindi nga lubos akalain ng King of Courses that someone who could do something this far. At inadres ni Sukuna ang pangalan ni Yuta Okkotsu. Tama kayo nang narinig, Sukuna addresses Gojo Satoru as a Yuta Okkotsu. Kung inyo mapapansin nga ay may tahi sa ulo ang katawan ng The Strongest Sorcerer. So meaning ay kinapi ni Yuta ang curse technique ni Kinjaku para makonquer o magamit ni Yuta ang katawan ni Gojo Satoru. Then sa next panel ay nagkaroon ng flashback ang mga Jujutsu Sorcerer patungkol sa pag-take over ni Yuta sa katawan ng kanyang guro. Nag-decide nga si Yuta na siya ang tatapos kay Kinjaku para makonsume ni Rika ang katawan nito at makopya ang curse technique ni Kinjaku na kayang lumipat-lipat ng katawan. Bali yung binabalak nga ni Yuta, gamit ang curse technique ni Kinjaku ay lilipat siya sa katawan ni Gojo in case na matalo si Gojo kay Sukuna. Nag-disagree nga si Maki sa kanilang desisyon kaya't nag-suggest si Hakari na pwede nila itong gawin pag once na natalo na silang lahat or wala na talagang option. Nagsalita naman si Kusakabe if pwede ba daw ni Yuta magaya ang limitless ni Gojo. Nag-response naman si Shoko na hindi dahil ang nakaka-inherit lang ng 6-eye ang kaya itong magamit. So kung ganun daw, sabi ni Kusakabe, gayahin na lang ni Yuta ang 6-eye. Nagbigay na lang si Shoko na mahirap itong magawa dahil ang 6-eye ay isang physical part ng katawan ng tao. So hindi siya curse technique na pwedeng magaya ni Yuta. Sumita naman si Maki nang sabi na ang curse technique daw ni Yuta na copy ay nagagamit lang pag once na manifest na ni Rika ang kanyang na-consume or nakain. Then after that ay magamit na ni Yuta ang curse technique na na-consume ni Rika. Pero tumatagal lang daw ang curse technique ni Yuta ng 5 minuto. So ano mangyari daw nito pagkatapos ng 5 minuto? Kaya't in-explain ni Meimei ang pros and cons ng 3 possibilities na mangyayari pag once na ginamit ni Yuta ang curse technique niya at ang curse technique ni Kinjaku. Una nga daw ang ability ni Kinjaku ay kailangan ng patuloy na pag-activate ng curse technique sa target. So this is worst scenario dahil kung hindi mapapanatili ang katawan ni Gojo at ang kaluluwa ni Yuta dahil nagre-rely ito sa curse technique ay pwedeng ikamatay ito ni Yuta dahil 5 minutes on mark lang naglalas ang kanyang copy na curse technique. Pangalawa naman, kung pwede continuous na gamitin ni Yuta ang curse technique ni Kinjaku ay hindi siya mamamatay agad pero it's a matter of time. Pangatlo, kung ang curse technique daw ni Kinjaku ay pwedeng once lang daw i-activate sa target ay hindi na mapoproblema si Yuta sa 5 minutes on mark na time ng kanyang copy na curse technique kasi pwede mamanifest na talaga ni Yuta ang ability ni Kinjaku kaya't hindi na siya mamamatay at pwede niya nang gamitin ang limitless ni Gojo. Para ma-sure ang possibilities ng pangatlo daw ay kailangan nilang ma-dispose o sunugin ang original na katawan ni Yuta Okkotsu to make him forever remain sa katawan ni Satoru. Medyo risky nga yung gagawin na plano ng mga Jujutsuhai dahil hindi nila sure kung mamatay ba si Yuta pagkatapos ng 5 minuto or matitake over niya habang buhay ang katawan ni Gojo. Nagsalita naman si Yuta if hindi nga daw mamanifest ni Rika ang ability ni Kinjaku, may second option pa daw siya. Kung hindi ay ang sarili niyang domain expansion. Nung malaman nga ni Maki yung magiging outcome ng risky move na gagawin ni Yuta ay lalo siyang nag-disagree. Pero hindi muna daw ito gagawin ni Yuta at susubukan niya muna daw hamunin ang King of Courses sa paglalaban. Kung hindi man daw siya manalo ay gagawin niya ang pag-swap. Sumingit naman si Kusakabe at nagwikang maganda daw itong plano pero hindi naman daw ata ito makatao. Nairita nga si Yuta sa sinabi ni Kusakabe kaya't winika niya na ano ba daw ibig sabihin ni Kusakabe na hindi makatao. Nire-remind ni Yuta kay Kusakabe na malapit na nilang makalaban ang The Strongest Sorcerer of Heian Era which is si Sukuna. Kaya't ano pa ang reason daw
kung ikikimkim nila o i-apply ang pagiging makatao. Kung ito na lang pala ang magiging huling alas nila para matalo ang King of Courses. Sumingit naman si Maki at nagwikang kumalma daw si Yuta. Kaya't nga daw nila ito sinasabi dahil mahalaga daw si Yuta para sa kanila. Nung marinig nga ni Yuta coming from Maki ay lalo siyang na-trigger. Pasigaw niya pa nga sinabi na papaano daw si Gojo Sensei. Hindi pa daw siya importante sa iba? Dapat nga daw ay madisgrace ang iba dahil lagi nilang pinupo si Gojo Satoru para maging isang monster, which is pasanin lahat ng circumstances na even pa pwedeng against sa kagustuhan niya. Kung mamatay daw si Gojo, sino ang papalit? Possible na isa sa kanila ang papalit sa spot ni Gojo, at kung walang iba daw ang gusto mag-step up, siya na lang mismo ang gagawa. Kaya't naging questionable for Yuta kung magpapas rin pala sila, bakit daw aabot pa sa konklusyon na magiging tutol rin ang iba. So yung gusto lang ipaiwatig ni Yuta na siya na mismo ang magre-representa para maging isang monster same as Gojo, leaving his own new main personality for the others. Then lumipat ang eksena between Yuta and Gojo. Bali dito nga ay nagpaalam na si Yuta kay Gojo na if matatalo si Gojo ay gagamitin niya ang katawan nito. Nag-response naman ang sagot si Gojo na oo. Then wala naman daw siyang balak na matalo at lalong wala naman daw siyang pake sa kanyang patay na katawan. At dito nga ay pinag-usapan rin nila Gojo at Yuta yung patungkol sa Sugawara at Fujiwara clan. Sa kadahilanan si Yuta Okutsu ay isang descendant ng mga Fujiwara na sinabi mismo ni Oro-san. Pero sinabi naman ni Gojo na si Yuta daw ay isang Sugawara na relatives nila Gojo. Nagtaka si Yuta kung bakit relative rin siya sa mga Sugawara. Kaya't sa kanyang palagay ay na-misunderstood lang ni Oro-san ang lahat. Pero nag-response naman si Gojo na pwedeng nalilito lang si Oro-san or possible rin daw na tama silang dalawa. So meaning nito ay may high chance na si Yuta ay relatives ng Fujiwara at Sugawara clan. Sinabi nga ni Gojo na pinagpala daw si Yuta compare sa kanya, base sa panel na na-inherit niya sa kanyang katawan yung pagkakaroon ng descendant sa dalawang malalakas na clan. Kaya nagsuggest si Gojo na mag-ensayo palalo si Yuta para hindi maging sloppy ang kanyang curse energy o pagkakaroon ng palpak na curse energy output. So ito pala ang gustong ipaiwatig ni Gojo from the start, na si Yuta ay capable siyang pantayan or lagpasan dahil descendant siya ng kilalang mga clan. Then after that ay pinabalik na ni Gojo ang kanyang mga estudyante. Dahil as a fellow sorcerer daw ay walang karapatan si Gojo na paalisin sila. Pero bilang estudyante na naging guru siya, ay ayaw niya makita ang karumal-dumal na mangyayari. Bali ito yung scene kung saan tinapos ni Gojo Satoru ang superiority ng mga higher-ups by killing them. So si Gojo pala talaga yung pumatay sa mga higher-ups way back nung chapter 223. For sure nagawa ito ni Gojo dahil hindi niya namatiis ang maging sunod-sunuran sa mga higher-up. Then after niya makulong sa prison realm, ay pinagplanuhan na pala ng higher-ups na patayin si Principal Yaga. Inutusan nga nila dito si Gakuganji. Wala namang galit na kinikimkim si Gojo kay Gakuganji. Sadyang naging kasangkapan lang talaga ito sa masasamang balak ng mga higher-ups. Pinagutos pa nga ni Gojo if matalo siya kay Sukuna ay dapat lahat na nandito sa kwarto ay sumang-ayon maging in charge si Gakuganji sa headquarters ng Jujutsu High. Kung mangyayari nga daw iyon ay hindi na sila muling mangangamba pa katulad na lang ng chaos after Shibuya. Kaya't muling sinabi ni Gojo na umalis na sila Yuta, Maki at Inumaki. Tumanggi nga si Yuta at sinabi maghihintay daw sila dito. Kung inyo mapapansin, medyo napikon na nga si Gojo sa katigasan ng ulo ng kanyang estudyante. Karagdagan pa na sinabi ni Yuta na wag daw hayaan ni Gojo maging isang halimaw mag-isa. Pero yung naging sagot na lang ni Gojo ay hindi niya daw ito mapapangako dahil napag-iwanan na siya at need niya maka-catch up. Kung inyo mapapansin nga ay pinakita ang mukha ni Geto habang sinasambit ito ni Gojo. So it means na kinakabahala ni Yuta na baka dahil sa sinasarili ni Gojo ang lahat ay possible na maging pareha siya kay Geto. Pero yung gustong ipaiwatig lang ni Gojo na need niya maka-catch up ay gusto niyang gawin ang lahat na naaayon sa kanyang kagustuhan. Same as Geto na sinunod ang kanyang kagustuhan rin. Punta naman tayo sa scene nila Shoko. Pinakilala nga sa panel na ito yung kaibigan ni Yuji na si Amai na merong unique curse technique na kayang palakihin ang asukal sa kanyang sarili at ang output nito. Kaya nagkaroon ng interes si Shoko kay Amai at pinasok ito sa kanyang medical team with Mita as a support para mag-provide ng sugar as a supplement sa utak during technique activation dahil ang utak ay nangangailangan ng sugar. Base sa research natin na 1/2 of our sugar body ay kinukonsume ng utak. So meaning ay fuel ito to function our
power brain. That's why need nila si Amay para mag-supplement sa kanilang utak at makapag-perform ng technique activations habang nasa operation. Sa kabilang dako naman, after ma-receive ni Yuta ang world cutting slash same as Gojo coming from Sukuna, ay dali-dali siyang kinuha ni Rika para mabalik sa Jujutsu headquarters para gamutin ni Shoko. Nag-perform pa nga si Arata ng curse technique para kahit papaano ay hindi mahirapan si Yuta sa fatal wound. Pero ang pinagtataka niya, kahit hindi daw ito malubha ay hindi niya magawang magamot si Yuta. Nagsalita naman si Yuta dahil daw kay Rika ay may consciousness pa rin siya ngayon. Pero malapit na daw ni Yuta ma-reach ang kanyang limit. Then after that mga kaibigan ay nakapag-decide na si Yuta na gawin na ang pinaka-last plan nila, which is gamitin ang katawan ni Gojo Satoru. Kaya nagsuggest si Yuta na palipatin na siya sa katawan ni Gojo. Ayon pa kay Shoko na nabalik na nila sa dati ang katawan ni Gojo. Kaya't once na nag-swap na si Yuta sa katawan ni Gojo, ay need niya agad makapag-perform ng reverse curse technique para ma-fully finish ang treatment sa katawan ni Gojo. Then nandito naman daw si Amay para suportahan si Yuta. Humingi naman ng paumanhin si Yuta kay Rika dahil need niya itong tanggalin sa kanyang daliri dahil bawal niya na ito magamit pa pag nandun na siya sa katawan ni Gojo. Back to the present mga kaibigan, Yuta and Sukuna sabay na inactivate ang kanilang domain expansion. Then sinabi pa nga ng narrator na gawa ni Gojo masolusyonan ang open barrier ni Sukuna. So possible na alam na rin ni Yuta Okutsu dahil isa siya sa nakakita sa paglalaban na iyon. At sa last panel ng chapter ay naglitawan ang domain ng dalawa by Sukuna activating his malevolent shrine, then Yuta Okutsu using infinite void of Gojo Satoru. Grabing revelation nga ito, Yuta Okutsu na ang gumagamit sa katawan ni Gojo Satoru. But sadly, meron nga tayong kinakabahala sa pag-take over ni Yuta sa katawan ni Gojo. Ito ang 5 minutes mark of time. Dalawa lang magiging outcome nito, makontrol ba ni Yuta habang buhay ang katawan ni Gojo or mamamatay siya dito. Kaya't magiging fast pace ang mangyayari sa pagdeduelo na need nila agad matalo si Sukuna. So possible na 3 versus 1 ang mangyari mga kaibigan. Yuta, Todo, and Yuji versus Sukuna. Kaya't abangan natin ang next chapter. By the way, 2 weeks break po ang JJK kaya't matagal na paghihintay ito. Ayun lang, salamat.